Magandang umaga po sa lahat. May request everyone, lahat po tayo tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. O aming Ama sa langit, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon ng may buong pagpapakumbaba at pananabik. Panginoon, sa katahimikan ng aming puso, sinasabi namin na narito kami, Panginoon. Narito po ang aming mga buhay, ang aming mga awit, ang aming mga saloobin. Lahat ay inaalay namin sa iyo. Sinabi sa mga awit 139 verses 23 to 24, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga kaisipan. Tingnan mo kung ako'y lumilihis ng landas at akayin mo ako sa landas na walang hanggan. Kaya ngayong umaga, Panginoon, hayaan mong ito'y maging panalangin din namin, O Diyos. Siyasatin mo po ang aming mga puso. Ang anumang hindi karapat-dapat ay linisin mo. Ang anumang makakahadlang sa aming pagsamba ay iyong alisin. Panginoon, punuin mo po ang lugar na to ng iyong presensya. Hayaan mong sa bawat tugtog ng musika, sa bawat salita ng papuri, ay maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Puspusin mo po kami ng banal na Espiritu. Buksan mo po ang aming mga mata upang makita ka at ang aming mga puso upang tumugon sa iyo. Panginoon, ikaw lamang ang nais naming bigyang luwalhati. Tanggapin mo po ang aming alay na pagsamba. Magsimula ka sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin ang lahat ng magsabi ng Amen at Amen. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Pakisabi naman po ka sa katabi niyo, nagpapasalamat ako sa Diyos na nandito ka ngayon. Alam niyo po, church, ipahayag natin sa Panginoon ngayon ang ating papuri at pagsamba sa pamamagitan ng ating boses, buong katawan at sa buong puso. Taas po natin lahat ang ating mga kamay. Panginoon, tinataas namin ang aming mga kamay bilang pagtanda ng pagsuko sa iyong presensya. So lahat ng naranasan ng kabutihan ng Diyos, magbigay ng malakas na palakpak para sa Kanya. At ngayon, sa lahat ng pusong nagpapasalamat, ating isigaw, salamat Panginoon! So church, huwag po tayong mahiyang umawit, pumalakpak at sumigaw para sa ating Panginoon. Halina't sama-sama tayo'y magpuri sa ating Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ulitin natin muli, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Tunay na may galak at saya sa presensya ng Panginoon. Umawit tayo lahat. Papuri sa Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos.
ay para lang sa Kanya. Awitin natin muli, may galak. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, May saya. may saya, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para Awitin lang sa natin muli, Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y bigay, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y bigay, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya'y bigay, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Isa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Tunay nga po, napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, mga kasama po natin sa church, kung lumalapit tayo ngayon sa Panginoon na may pusong basag, tandaan po natin, hindi niya po yon tinatanggihan. Ang hanap niya ay pusong handang sumuko at magtiwala kahit na may mga luha at napakaraming tanong. Ngayong oras na ito, ialay natin sa Kanya ang lahat. Sa lahat ng panahon, hindi niya tayo iniwan o pinabayaan. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus.
Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong masag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko itataas ang aming mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong masag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa ating na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Purihin ka, Panginoon. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo,
habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, salamat, Jesus. Ika'y pupurihin, ika'y sasambahin, O Diyos. Awitin natin ulit, pupurihin ka. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Awitin natin ulit, pupurihin ka. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus.
Aming Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Kasama-sama kaming lumapit at sumamba sa iyo. Panginoon, salamat po sa kagalakang nagmumula sa iyong presensya at sa pagyakap mo sa amin kahit kami sugatan at may pusong basag. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga papuri mula sa sigaw sa galak hanggang sa tahimik na luha ng pagsuko. Ngayon, inaalay po namin sa iyo ang aming mga awit, ang aming mga puso, ang aming buong buhay. Panginoon, tunay na ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming papuri ngayon at magpakailanman. Ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay makakaupo. Magandang umaga sa bawat isa. Good morning. It's the second week of January and Happy New Year po ulit sa bawat isa. And as we begin this year, we've tackled about yung new series natin for this January called New Year, Same You. Every year, ganito tayo eh. Madalas iniisip natin bagong simula, bagong taon, bagong pangako ulit yung patuloy nating binibitawan sa buhay natin. We tell ourselves that this year will be different for me. Diba? Madalas natin sinasabi yun, bagong taon, dapat bago din yung bagong buhay na tatahakin ko ngayong taong to. Minsan, mas inisip natin, yes, this year will be a new year for you. Sometimes we think of mas disiplinado ako, mas patient na ako ngayon. Minsan inisip din natin, dapat mas spiritual na ako ngayon. Pero in reality, madalas, pagkatapos pa lang ng isang linggo, anong nangyayari? We tend to go back sa dati nating buhay. Pare-pareho yung patuloy nating ginagawa na makikita natin wala naman talagang nagbago sa atin. Same struggles, same habits, even same you. Have you ever seen a caterpillar? Have you ever seen a caterpillar? Pag tinitignan natin yung caterpillar, yung iba siguro nandidiri, parang ano ba tong bagay na to, ano ba tong ginawa ng Panginoon na to? Hindi siya yung talagang na parang makakatch yung attention mo. Mukha lang siya talagang uod na gumagapang. Pero titignan mo along the process, di ba? Ang laking bagay that this caterpillar makes it special because why? It was never meant to stay that way. Yung caterpillar na yun, it will never stay the same. But in our life, may mga proseso siyang dinadaanan din. Same thing with the caterpillar. May mga prosesong dinadaanan bago papunta dun sa end result. Madalas tayo din, may mga moments sa buhay natin na dinadaanan natin. Pero madalas, along the way, we still stay the same, right? Di tayo nagbabago. Madalas, stagnant yung growth natin. Ganun at ganun na rin. Every year, patuloy nating pinoproclaim or sinasabi or even pinapromise or madalas, niloloko natin yung sarili natin na magbabago na ako. But just like the caterpillar, we can see there's a process. Papunta siya sa cocoon. And that cocoon, pag imagine mo siguro, it's quiet, parang walang nangyayari sa loob. But there's something powerful happening inside. And one day, what will happen? Lalabas siya as butterfly. Hindi siya yung improve lang, but more on completely transformed. It's really different from the outcome before. And yung ganun din yung gustong gawin sa atin ng Panginoon. In reality, in life, ganun yung gustong gawin sa atin ng Panginoon. Hindi lang niya aayusin yung buhay natin, kundi babaguhin niya tayo from the inside out. This day's sermon is entitled, From Same You to
new you. Sabihin mo sa katabi mo, from same you to new you. Ano bang ibig sabihin nito, di ba? Hindi siya yung tungkol na pag overnight, transform ka na, overnight, bagong tao ka na. Hindi rin siya yung tungkol sa self-improvement lang. Yun yung mas organize, yung feeling mo mas organized ka lang, mas productive ka lang, or even mas busy ka lang sa church. Ang new you na tinutukoy natin dito is hindi dahil sa effort mo. Tandaan natin, hindi dahil sa effort mo, but more on sa paggalaw ng Panginoon sa ating mga buhay. Meaning, ito yung nagbabago sa atin. There's new you in your life. Bagong pag-iisip, bagong puso, bagong direksyon ng buhay. From same reactions to God-honoring responses. From same patterns to a surrendered life. And most especially, from same mindset to godly focused mind. Kasi sa totoo lang, pwede kang magpalit ng environment, but you're the same. Yung ugali mo, yung pananaw mo, it's the same. Pwede kang magpalit ng taon, di ba? Every year nagpapalit yung taon natin. Taon-taon din nagpapalit. Pero ang problema nga, ang tanong, ikaw ba nagbago? Di ba madalas in reality, pag titignan natin, if we reflect on the years that had passed, tanungin natin yung sarili natin or be honest on yourself. Nagbago ba talaga ako? And that's the reality. Madalas hindi tayo nagbabago. That's why real transformation doesn't start with the new year or even the calendar. It starts when we allow God to change us from the inside out. And that's exactly what the Bible is teaching us right now. God is not interested in fixing parts of your life. He wants to transform your whole life. From who you are to how you think and even how you live each and every day sa ating mga buhay. So with that in mind, our passage for today is found in Romans 12, chapter 1, verses 2. It's quite long. Hindi siya long. It's a short verse. But there's something powerful on it. It really helps us to discover together how God lead us from same you to new you. So let's open our Bibles. We have Bibles available sa mga upuan ninyo. So let's open it in Romans 12 verses 1 to 2. And can I invite all able to stand, to please stand as we give honor to the reading of God's Word this lovely morning. Romans 12 verses 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Blessed be the reading of God's Word. Join me as we pray. Father, we thank you for this time. Thank you, Father, for giving us a new life again. Even for the good weather, salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggalaw sa amin. Even your grace that continuously sustaining us. Thank you for truly you are faithful and good. Patuloy mong pinapakita kung sino ka sa buhay namin. Even, Lord, as we dig deeper more on your word, open our hearts, our mind, as we continue to understand and clearly reflect on what you will be saying to us this morning. Thank you for everything. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may now be seated. So before I'll discuss more on dun sa three things that I would like to share more on this passage, I would like to share more on to you what's the context and even background of this Romans 12. So para mas maintindihan natin, first thing is, sino ba yung sumulat, di ba, ng libro ng Romans? First is
Paul wrote this letter. Isa siya sa mga pinaka-influential na church leader in the early church. And even, siya yung dating persecutor ng mga Christians. Imagine, he's a persecutor, but God called him to do something powerful. Meaning, tinawag siya ni Lord para i-share yung gospel, lalo na sa mga Gentiles. Ibig sabihin sa mga taong hindi Hudyo, kasama na tayo doon. Hindi niya personal na binild or even hindi siya yung nagtayo ng church dun sa Rome. Pero alam natin pag if we read the book of Romans, makikita natin kung gaano niya kamahal yung mga Roman people and even kung mahal niya sila at patuloy niyang gustong i-proclaim at para maunawahan ng mga tao doon yung buong gospel ni Jesus Christ. And the setting of this book is more on in the Roman, yung sentro ng Roman Empire. Sa place na yun, daming makikita natin if we look back on the lives of the Roman people. There are many influences there. Politics, culture, even there are idols, power, and even there are a lot of things na nangyari dun sa setting na yun. And yung church dun halo-halo. There are Jewish Christians and even Gentile Christians. Kaya sinulat ni Paul yung Romans para ipaliwanag kung ano talaga yung gospel at kung paano ito isinasabuhay sa araw-araw. Ngayon, mahalagang makita natin din yung context ng verse natin today, Romans 12. So before that, Romans chapters 1 hanggang 11, Paul wrote this tungkol sa ating Diyos, sa ginawa ng ating Diyos personally sa atin. Dito pinaliwanag ni Paul na lahat ng tao, whether Hudyo ka man or Gentile, makasalanan ka at wala kang magagawa or hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, ibinigay niya si Jesus para mamatay sa atin. For us to have that salvation and for us until now to live. Makikita natin that salvation is by grace through faith alone, not by works. Paul talks about more here in chapters 1 to 11 about the justification, the forgiveness, the new life na ibinigay sa atin ng Panginoon, and even the assurance. Paul makes it clear to them and even to us right now na wala tayong pwedeng ipagmalaki. Take note, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Lahat ng ito na meron tayo, even yung buhay natin ngayon, even yung salvation natin, dahil sa gawain ng ating Panginoon. Pagdating sa Romans 12, Paul more talks about the practicality in life. From belief to behavior. From ito yung ginawa ng Diyos, papunta sa ito yung dapat nating response. Or ito dapat yung paraan para mamuhay tayo. Because of God's mercy, di ba? Sabi niya doon in his letter, Paul started with the word therefore. Take note, therefore. Sabi niya doon, ibig sabihin, in view of everything that I have told you. Meaning yun yung grace, yun yung salvation, yun yung pagmamahal, yun yung patuloy na paggalaw ng Panginoon sa atin. And Romans 12 is not just about the love of God, but it's about a challenge for us to live out if we truly understand the love of God and His work in our life. Now that we understand the mercy of God and the message behind this Romans 12, let us look at first thing that Paul challenged us to do if we truly want to move from same you to new you. First thing that we can learn from this is to offer your life to God. Sabihin mo sa katabi mo, offer your life to God. Aminin natin, di ba? Madalas tuwing New Year, ang galing natin mag-promise sa sarili natin. This year, magiging seryoso na ako. Parang yung tipong wedding vows na dapat seryoso na ito yung parang promise mo sa Panginoon. Pero madalas, yung tipong parang may paluha-luha ka pa siguro.
may dramatic na music ka pang naiisip na, Lord, ito talaga, seryoso na ako. Pero after 2 weeks, pag titignan mo yung buhay mo, parang wala ulit. Walang nagbago sa atin. Yung tipong parang siguro yung mga nag-gym. Sino dito yung mga nag-gym? Nag-gym sa kama, yung tulog na tulog pa siguro. Yung ang galing natin mag-alarm, yung tipong 5 a.m., 4 a.m. Pero in reality, hindi naman nangyayari. Nagbayad tayo ng gym membership, 1,000. Yung iba siguro 1,500. Pero hanggang simula lang, day 1 or 1 day. Tama ba? Day 1 or 1 day. Yung tipong magiging seryoso na ako, Lord. Madalas tayo, yung inisip natin, mag-Bible reading plan all throughout the year. Ito yung challenge sa akin, mag-Bible reading plan. Pero madalas hanggang Genesis lang tayo. Chapter 1 pa nga lang, tamad na tayong basahin, di ba? Minsan isang verse lang, minsan kasi may mga verses na nga haba. Imagine mo na lang, nag-promise ka sa sarili mo, even sa Panginoon, na gusto mong magbago, pero day 1 pa lang or 1 day, bagsak na tayo. Gusto natin ng resulta, pero ayaw naman natin mag-surrender. Gusto natin ng change, pero ayaw natin ng obedience. Gusto natin patuloy na magbago sana, pero gusto pa rin natin kontrolin lahat sa buhay natin. Kaya sinasabi ni Paul sa atin ngayon is not to try harder to change, but more on to offer yourselves. Meaning, kasi yung totoong change hindi nagsisimula sa patuloy lang ng lakas ng loob or ng promise natin. Pero nagsisimula yung pagbabago sa pagsuko natin sa ating buhay sa araw-araw. Going back to our passage in Romans 12, verses 1, sabi doon, di ba? The first word that Paul wrote is the word therefore. And the word na therefore, it's like Paul is saying, lahat ng sinabi ko, gusto kong isum up. And ano pa yung mga sinabi niya, di ba? In the 11 chapters in Romans, it's more about God's mercy, about the forgiveness, about the grace, about the salvation, and about the love that we did not earn. Kaya sabi ni Paul there, therefore, I urge you. Ibig sabihin niya, after all that God has done for you, surrendering and offering your life must be our response sa ginagawa ng ating Panginoon. Hindi ka sumusunod para mahalin ka ng Panginoon. Sumusunod ka dahil minahal ka niya. Never forget what God has done for you in your life. Then Paul says in the second phrases, sabi niya doon, offer your bodies as a living sacrifice. Para mas maintindihan natin ito, kailangan natin tignan ano ba yung sacrifice na sinasabi. So before, in the Old Testament, pag sinabi yung old sacrifice, ito yung, for example, kunyari ako nagkasala or we need to offer something to God, kailangan natin magkatay ng hayop. We need to have that perfect kind of, whether it's a goat, it's a sheep, it's a ram, kailangan perfect siya, walang bahid. Makikita natin na kailangan siyang i-offer sa altar and even patayin. Pero yung sinasabi ni Paul dito, hindi yung ganong kind of sacrifice. Kasi si Jesus na yung naging final sacrifice for everything. Para sa kasalanan nating lahat. Hindi na kailangan ng dugo ng hayop para tayo ay tanggapin ng Panginoon. Kaya ang hinihingi ng Diyos ay hindi yung pagpatay ng hayop, kundi yung buong buhay natin. We offer ourselves, the whole us. Kaya tinatawag tayong living sacrifice. Ibig sabihin, buhay ka. Ibig sabihin, may isip ka. May damdamin ka. May choices ka. At sa araw-araw, binibigyan tayo ng option or even choice ng Panginoon para piliin na isurrender or even i-offer natin yung sarili natin para sa Kanya. We set apart ourselves for our God only. At dito nagiging challenging madalas yung offer living sacrifice sa buhay natin. Kasi ang sacrifice sa buhay natin, madalas tayo mismo, di ba? Naisip natin na, Lord, eto gusto kong isurrender lahat.
Pero day one pa lang, hirap ka na. Ano ba yung gusto mo talagang isurrender? Yung buhay mo ba? Or partial lang? Madalas kasi sa ating mga buhay, partial lang. Or even katiting lang yung pag-surrender natin sa ating Panginoon. But God called us to surrender our whole life. Sa lahat-lahat, tayo mismo. Madalas sinasabi natin, Lord, ikaw na yung bahala. I offer my life to you. Pero kinabukasan, gusto mo ikaw ulit maghawak ng buhay mo. Ganun ba yung pag-offer ng buhay? Gusto natin si Lord nasa passenger seat lang, tayo yung nagiging driver. Pero in reality, the challenge is, dapat tignan natin na yung Panginoon yung driver, hindi tayo. Siya yung patuloy na dapat gumagalaw sa ating buhay. Ito yung araw-araw dapat nating ginagawa. It's a living and daily sacrifice to our God. Hindi siya yung 1 hour lang, nag-expire na. Hindi siya yung minuto lang, naisip mo lang dahil siguro yung katabi mo nag-surrender ng buhay niya. Hindi ganun. Kundi araw-araw nating maging choice for us also to be holy and pleasing to our God. Kaya sinabi ni Paul dito na wag nating i-offer yung mga tira-tira sa buhay natin. Kundi sinabi sa atin to offer everything, even our lives. Even hindi lang yung mga best part or yung mga maayos sa buhay natin. Even your struggles, your failures, your decisions, your plans. We must offer everything to our God. Kasi true worship is not just about singing songs. It's about choosing to give our life to God daily, again and again and again. It's about choosing Him sa ating buhay araw-araw. Paul explains here na yung ganitong kind of surrendering or our obedience to God is holy and pleasing to Him. Holy means we set apart ourselves for God alone. Ibig sabihin, hindi ka perfect, pero ibig sabihin, iba na yung direction ng buhay mo. Iba na yung pananaw mo sa buhay. Iba na yung nagiging plano mo. Iba na yung gusto mo. Meaning siya na yung patuloy na gusto mo. Pleasing to God means ito yung gusto niya. It's not about your empty rituals, your empty daily devotion. It's not about your religious performance, kung ikaw ba yung maaga dito every Sunday, kung ikaw ba yung dito every Sunday. God is not impressed by your church attendance. He is more impressed if we truly dedicate ourselves daily and offer it to God alone sa araw-araw. Madalas kasi day one lang tayo nagsusurrender sa ating Panginoon. Pero yung mga susunod na araw, wala na. Yung sarili na natin yung sinusundan natin. Every New Year, di ba? Dami nating goals. Tama? Sino dito yung madaming goals sa buhay? Ang sad naman pag wala kayong goal. Di ba? Lahat tayo madaming goals. One goal na naisip ko lately is mag-diet kaya ako. Diba? Yung iba siguro, goal nila mag-diet. Mas maging disiplinado. Or even maging budget-wise. Or even yung goal nila is to have devotion. Kunwari, day one lang. Yeah, pero bakit mabilis nawawala? Kasi yung goal lang natin madalas, siguro hindi mo nga ino-offer eh. Or siguro yung goal mo lang ino-offer mo, pero hindi yung buong buhay mo. Madalas partial lang. Ito lang, Lord, yung pwede kong i-offer. Pero God challenges us to offer everything, whether your plans, your goals, your decisions, and your future. We offer it to Him for us to understand everything sa patuloy na ipapaunawa sa atin ng Panginoon. We ask God in our life to bless our plans instead of surrendering to His will. Parang sinabi natin kay Lord na, Lord, eto yung plano ko, pwedeng pakipirmahan na lang. Madalas ganun tayo di ba? Ang hirap ng ganun di wow, si Lord na yung mag-a-adjust para sa'yo. Imbis na tayo yung patuloy na nag-a-adjust para sa Kanya, in reality, si Lord tuloy yung nag-a-adjust para sa atin. Pero sana hindi ganun. Na makita natin that God is the powerful God that we need to surrender to. Kaya minsan, New Year lang ang nagbabago.
Pero pag titignan mo yung sarili mo, madalas hindi tayo nagbabago. Pag titignan natin, pareho pa rin tayo. Second thing that we can learn from this is that Paul is challenging us to stop copying the world. Minsan kung tutuusin, may mga times naman sa buhay natin na ang daling sumunod sa Panginoon. Tama? Lalo na kung siguro yung totally na pumped up ka or what, ang daling sumunod sa Panginoon. Pero what if you're in a dry season? Madalas, ang hirap sumunod sa Panginoon. And yung mas mahirap na sa ating buhay madalas is yung wag makisabay or do not conform, sabi ni Paul sa letter niya. Kasi sa totoo lang, pag may nakikita tayong uso, gusto din nating gawin, tama? Pag may nakikita tayong trend, dapat meron din tayo. Pag may nakikita tayong standards, dapat ganun din yung nagiging standard natin. Parang siguro nung December lang, sino dito yung mga nakaabot ng 12-12? Or yung mga Shopee sale, Lazada sale? Pero pag titignan mo sa ating buhay, madalas bumibili ka ng bagay na hindi mo naman kailangan. Iniisip mo, sayang yung sale. Kaya kailangan kong bilhin. Pero pag dumating yung parcel, maiisip mo na lang na, bakit ko ba binili to? Di ba? Or bakit meron to sa akin? Ganon din sa buhay. Minsan may ginagawa tayo, hindi dahil tama, kundi dahil ginagawa ng iba. Gusto natin maging go with the flow lang in life. Pero we are not called to do those things. Na hindi lang sumama sa agos ng mundo. Kaya nga sabi ni Paul, one reminder from Paul is, do not conform to this world. Sabi niya doon, di ba? One reminder, and a powerful reminder from Paul is that do not conform to the pattern of this world. Kasi hindi lahat ng uso tama at hindi lahat ng sikat nagdadala sa'yo papunta sa new you. Going back to our passage, when Paul says, do not conform, ibig niyang sabihin ay huwag tayong magpapahulma sa mundo. The word conform here has the idea of being shaped from the outside. And let me ask you, what shapes your life? Ba? Mag-reflect tayo. Ano ba yung nag-shape sa buhay mo? Is it God? Or most of the time, the world is shaping you? Madalas kasi nagpapakonform tayo. Parang clay lang na pinipilit nating ipasok sa hulmaan. Yung tipong hindi ikaw yung nagdi-decide kung ano dapat yung itsura mo. Pero yung hulmaan yung nagdi-decide kung ano dapat yung itsura mo. And yun yung galaw ng mundo sa ating mga buhay. Hindi siya yung biglaan naman na nagbabago tayo eh. Unti-unti at tahimik siyang nag-i-influence at nagbabago sa atin. Hindi naman siya yung one day naisip mo na or nagdasal ka or even napaisip ka na lang na paano kaya pag sinundan ko yung mundo or yung mundo yung magdikta sa akin? Meaning yung patuloy na pag-mold sa atin ng mundo, hindi siya yung instant. Madalas slowly, hindi natin namamalayan. Madalas nadidrift away na tayo sa patuloy na relasyon natin dapat sa ating Panginoon. Kaya ang ganda nung reminder ni Paul na do not conform. Kasi yung conformity, madalas hindi obvious. Pero ang laki ng effect sa ating mga buhay, lalo na sa ating mga pamumuhay sa araw-araw. Then Paul adds here in his passage, diba? Sabi niya doon, the patterns of this world. Ang pattern ay para siya yung parang template or even yung standard or even system na kailangan nating sundan, kailangan nating gawin, kailangan ito yung dapat nating itsura or even ito yung dapat nating ginagawa sa araw-araw. May mga pattern yung mundo kung paano ka dapat mag-isip, kung paano ka dapat magtagumpay, kung paano ka magmahal, or even kung paano ka sumaya. Tama? The world says to us,
that success equals money, right? Happiness equals comfort. Or madalas gustong-gusto natin yung freedom. Kasi yung freedom natin, iniisip natin, bahala na ako sa buhay ko. Gagawin ko lahat ng gusto ko. But Paul here says clearly that do not copy that or even do not conform to those things, to the patterns of this world. Kasi ang problema sa patterns of this world, madalas pabago-bago. Uso ngayon, pero bukas hindi na. Outdated na. Kapag ganun nakabase yung identity natin or even your character, laging unstable yung buhay natin. Today, fulfilled ka siguro, pero bukas, wala na naman. Empty ka na naman. Hindi sinasabi ni Paul na umalis ka sa mundo. Sinasabi niya na, hindi din niya sinasabi na magkulong ka lang mag-isa. Ang sinasabi niya ay huwag kang mag-isip katulad ng mundo. Madalas kasi nag-iisip tayo katulad ng ibang tao. Madalas nag-iisip tayo kung ano yung uso. Madalas na-influence tayo dahil kung ano yung agos ng mundo sa atin. Madalas nag-iisip tayo kasi yun yung sinabi nung katabi natin. Yun yung sinabi nung kaibigan ko. But as Christians, we are called to be different. Take note, we are called to be different. May values tayo na galing sa ating Panginoon, hindi sa mundo. We live by God's truth, not by world's trend. Kaya kapag pare-pareho yung pag-isip natin sa mundo, what do we expect? Nothing change happens. Kapag tayo mismo, kahit palagi tayo magsimba, kung patuloy tayong sumusunod sa agos ng mundo, mahirap din tayong babaguhin ng Panginoon. Because first things and the last thing na ginagawa natin madalas ay sumunod sa agos ng mundo. Kaya hindi sapat yung pagbago lang ng mindset or even yung lugar kung nasan tayo. Kailangan nababago rin kung paano natin tignan lahat ng bagay, yung mindset natin. Sa panahon natin ngayon, influence is everywhere, right? Sa social media pa lang, naapektuhan na tayo, na-influensyan na tayo. Di ba? Nakikita natin sa social media yung mga achievement ng iba. So tayo din, parang pag-feeling natin, nahuhuli tayo. Gusto natin mag-grind all the way para ma-achieve din natin yung achievement nila. Pag nakikita natin online yung iba siguro, nagtatravel. Minsan bigla mo na lang maisip na, shucks, gusto ko mag-travel. Pero in reality, kahit wala ka ng pera, pinupush mo pa rin. Travel now, iyak later. Di ba? Tama? Yun yung mahirap eh. Gusto natin sumabay sa agos ng mundo. Ito yung trending, ito yung dapat sundan mo. Ito yung standard, ito dapat yung standard mo rin. Yun yung mahirap. Pero pagpapansinin mo, kahit ma-achieve ng tao lahat yun, minsan naisip nila pagod pa rin or even empty pa rin sila. Kasi the goal, God's goal is not the thing that you achieve. It's more on the transformation within our lives. Hindi goal ni God na magmukhang okay tayo sa panlabas. Pero mas tinitignan ng Panginoon kung ano ba yung nasa loob natin. Paul is warning us because copying the world will always keep us stuck. And we still think the same. We still have the same choices. And even we have the same ending in life. Kaya kahit magpalit yung taon, kung yung world pa rin ang patuloy na sinusundan mo, same pa rin yung kakalabasan ng ating mga buhay. Don't expect something will change in your life if you keep pushing yourself to go with the flow sa ating mundo. If we really want to step out and follow God in our life,
from same you to new you requires stepping out of the world's mold sa hulmaan ng mundo and choosing God's way in our life. Kasi ang new you hindi nabubuo sa pagsabay ng mundo, kundi sa pagsunod sa ating Kristo sa araw-araw. Most of the time, we choose the world rather than God. And that's the sad reality. Madalas, ito yung kailangan kong sundan kasi ito yung aking nakikita. Madalas, ito yung dapat kong sundan kasi ito yung patuloy na ginagawa ng tao. Pero as Christians, we are called to live differently. We are not called to go with the flow with the world, but more on go with the flow to our God. Kung ano ba yung mga plano niya, kung ano ba yung dapat nating will sa buhay natin. And yun yung gustong makita sa atin ng Panginoon. Meaning we stay connected each and every day of our life to our God. Third thing that Paul is reminding us today is the phrase, renew your mind. Sabihin mo sa katabi mo, renew your mind. Minsan nakala natin yung problema sa ating buhay, yung habits, kaya hindi tayo nagbabago. Pero kung tutuusin, madalas yung mindset natin kung paano tayo mag-isip. Kaya kahit ilang beses na siguro nag-isip ka na magda-diet ako, eto na yung babaguhin ko or what, eto na yung tatanggalin ko sa cellphone ko, sa social media, bumabalik at bumabalik pa rin. Kahit ilang diet plan pa yung sundan natin minsan, sinubukan mo na lahat ng diet plan. Pero kung yung mindset mo, deserve ko to, yun yung mahirap. Paano kung lagi yung nakahain, yung favorite mong pagkain, yung favorite mong dessert, yung favorite mong meal. Madalas hindi natin naiiwasan yung mga bagay na yun Talo ka na agad, di ba? Kung yung nakikita mo sa harapan mo, yun na yung gusto mo, then yung mindset mo, same pa rin. But here, we can see na madalas sa buhay natin, sinasabi natin magbabago na ako. Pero pare-pareho pa rin yung iniisip natin or even yung the way of our thinking. Pare-pareho pa rin yung ginagawa natin sa buhay. Pare-pareho pa rin yung character natin. Pare-pareho pa rin yung the way tayo magsalita. Or even yung mga habits natin in life. Kaya hindi sinabi ni Paul na baguhin natin muna yung ginagawa natin, but more on the renewing of our mind. Yung baguhin natin kung paano tayo mag-isip sa buhay. Kasi pag titignan natin yung pag-iisip, it affects us a lot. Di ba? Siya yung patuloy na parang pagtitignan natin, siya yung nagiging driver ng buhay natin. Na kung mali yung direction or yung pag-iisip natin, what do we expect to the outcome or even yung direction, mali rin. Mali rin yung mapupuntahan natin sa buhay. Going back to our passage, Paul says here, but be transformed. Importante yung word na transform dito. Ibig sabihin nito yung change from the outside to from the inside out. Hindi lang siya yung panlabas na transformation, but more on inside, the inner change. Hindi siya yung makeover na panlabas lang madalas. Hindi siya yung behavior na kailangan lang natin i-modify. Ito yung total inner change na kailangan nating baguhin, even our minds in our life. Yung pag titignan natin, parang yung caterpillar turning into butterfly. Hindi lang siya yung gumanda, kundi nag-iba yung nature niya. Nag-iba kung sino siya. Paul is saying to us na hindi sapat na Kristiyano ka or Kristiyano ka lang. Kailangan magbago din talaga tayo sa ating mga buhay. Madalas Kristiyano tayo sa panlabas, pero sa loob, Kristiyana, sabi nga ni Doc, di ba? Madalas ganun tayo in reality. Nagiging tiyanak yung identity natin sa loob. Na madalas sa labas, Kristiyano tayo, feeling holy. Pero sa loob, hindi naman. Di ba? Ang ganda, ang pogi nga natin, ang ganda ng mga damit natin. Pero sa loob,
ang pangit naman ng ugali natin. Ay, hindi ganun dapat. Kaya sabi niya, we must be transformed in our life by renewing of our mind. Kailangan magbago ka talaga. Kasi pwedeng magbago yung behavior natin, pero hindi yung puso natin. Pero kapag yung puso, yung patuloy na binabago ng Panginoon sa ating buhay, everything else will change. Everything else will flow from God's powerful transformation in our life. Then Paul explains here how transformation can happen. Sabi niya doon, it can happen by what? First thing, di ba? Renewing of our mind. Renewing here means making something new again. Hindi ibig sabihin na pag tiniisip natin, shucks, pag bago ako, di dapat parang inisip ko siguro wala na dapat yung old na ganito ako, or even yung problema ko wala na yung ganito. Pero pag titignan natin, patuloy na nire-remind tayo ni Paul dito na dapat baguhin natin kung paano tayo, kung paano yung pananaw natin or even our mind. Kung dati siguro, yung isip natin kasi madalas parang cellphone ang daming junk na nilalagay natin sa utak natin kaya parang ang tagal nung process nung pagbabago sa ating buhay. Mahirap kasi madalas yung buhay natin or yung isip natin puro negativity, fears, lies. Yun yung laman ng isip natin na ang hirap talagang magbago kapag ganun yung laging nasa utak natin. Kaya yung renewing of mind is a process. Meaning pagpalit natin ng from lies to truth, from fear to faith, at pagpalit natin ng self-focus into godly focus sa ating buhay. God renews our mind. Take note, to His Word, through prayer and the work of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Habang tayo, pag gusto natin talaga magbago yung pananaw natin, habang tayo, paulit-ulit nating ine-expose yung sarili natin sa salita niya, unti-unti tayong nababago mag-isip sa ating mga buhay. Hindi mo agad mapapansin, pero one day, mapapansin mong iba ka na mag-react. Diba? Siguro kung dati, pag nainis ka, magagalit ka agad. Pero ngayon, mas mahaba na yung presensya mo. Dati siguro, pag may problema, nagpapanik ka na agad. Pero ngayon, mas peaceful yung mind mo despite yung problem na meron ka. Dati siguro, iniisip mo lang yung sarili mong kapakanan. Pero ngayon, once you allow God to change you, mas iisipin mo lagi kung ano yung gustong gawin sa'yo ng Panginoon or even yung patuloy niyang kalooban sa ating mga buhay. Ito yung daily transformation or even formation na kailangan natin sa ating mga buhay. Kaya mahalaga yung daily time natin with God, our walk with God. How can we say that we are changed if first thing na ginagawa natin sa araw-araw is pinaprioritize natin yung pagsi-cellphone kesa sa pagpili or pagdasal sa ating Panginoon? Madalas yun yung realidad sa mundo, sa buhay natin, na kapag nag-alarm tayo, nagising tayo, cellphone na lang agad. Hindi tayo nagdadasal man lang, hindi tayo nagde-devotion man lang, hindi natin prioritize ang ating Panginoon. And that's the sad reality. Marami sa atin gustong malaman yung will ng Panginoon. Tama? God, Lord, ano ba yung will mo sa buhay ko? Pero ayaw naman nating baguhin yung pag-isip natin or even yung habits natin. Gusto natin ng direction, pero ayaw natin ng transformation. Gusto natin ng sagot galing sa Diyos, pero ayaw naman natin mag-surrender sa araw-araw. Pwede bang ganun? Di ba? Pero ang sinasabi ni Paul sa atin is that understanding God's will comes after renewal or even transformation sa ating buhay. Kapag patuloy na tayo mismo ay nagpapasakop sa gusto lang natin or even sa patuloy na agos ng mundo, kahit anong desisyon mo,
mahirap na patuloy gumalaw ang Panginoon kasi kino-close natin yung sarili natin or even our doors to our God for us to be transformed by Him in our life. Paul says here, kapag renew yung mind natin, renewed yung pag-isip natin or yung pananaw natin sa buhay, we will be able to test and prove and approve what God's will is for us, His good, pleasing, and perfect will in our lives. Ibig sabihin, kapag binago tayo ng Diyos, yung isip natin mismo, mas magiging malinaw lahat. Yung direction mo, yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. God's will is not just for us to be restrictive or para ikulong tayo sa isang bagay, but more on for us to be controlled by Him papunta sa patuloy na perfect path natin sa mundo. Hindi ka kinokontrol ng Diyos para itago ka or kontrolin ka lang or even saktan ka sa buhay, but more on iligtas ka sa patuloy na pwedeng makasama sa ating mga buhay. If same thinking, meaning same life yung result, but when you allow God to renew your mind, transformation will really happen in your life. And that's how same you becomes new you. So as we end today, let me read to you 2 Corinthians 5:17. It says there, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Ang ganda nung sinabi ni Paul dito, or even notice how powerful and strong that statement, that Paul did not say na siguro or eventually, but he says new creation. Meaning, this is not just a future promise, but more on right now. Ito yung reality na kung nasa atin ang Panginoon or pag tayo pinili natin araw-araw sa ating Panginoon, we are a new creation. Real change comes from a new life in Jesus. Kaya kung gusto mong lumipat from same you to new you, hindi yung calendar or even yung New Year or yung New Year's resolution or even yung napakaganda mong planner yung sagot. Ang pinakasagot para tayo magbago mismo ay ang ating Kristo. Pagtanggap sa ating Panginoon sa ating mga buhay. Paul says, the old has gone and the new has come. Ibig sabihin, may mga bagay talagang kailangan nating iwan or tanggalin sa ating buhay. Tanggalin natin yung old ways of thinking natin, old patterns ng living natin, old habits that shapes us. Hindi lahat pwedeng isama sa bagong buhay. When we offer our lives to a God alone, stop copying the world and allowing Him to renew our minds, transformation will really happen in our life. We are not just trying to change, but we are being transformed by God alone sa ating buhay. So with the things that God is telling us right now, let me invite you to just close your eyes and reflect on what God is saying to us right now. That there are moments in life that we choose to hold on to our plans, to our decisions. But right now, God is inviting you to be transformed by Him. God is telling us right now, don't settle for the same you. God is calling you to the new you. Not just for a better version of yourself, but a surrendered life shaped by Christ alone. Imagine, just like the caterpillar, di ba? The process may feel like empty, uncomfortable, but there will be surrendering. There will be letting go. There will be a day-to-day choices that we need to make. But on the other side of it,
the other side of surrendering our life to Him. Real life, full life, and that's the promise of God to us right now. From same you to new you. That's the work of our God in you, starting right now, if we truly let God shape our life, and if we truly surrender to Him each and every day of our lives. May we continue to just offer our lives each and every day to our God. Ask Him for His will sa ating buhay. May we continue also to pray for the wisdom and the direction that God wants us to do. There are many moments in our life that we choose to follow what's in our hearts, what's in our minds, and what the world says, rather than following God sa araw-araw. Lord, we come before you today with grateful hearts. Thank you for reminding us that real change doesn't start with a new year, but it starts with us surrendering our life to you every day. Salamat po dahil hindi mo kami tinawag para ayusin lang yung sarili namin, kundi para ialay yung buong buhay namin sa iyo, Panginoon. We confess, Lord, that many times we sin and even fall short. Forgive us for the times we want to change without surrender. We want growth without obedience and transformation without letting go. Today we choose to offer our lives to you again. Not just the good parts of it, Father, but all of who we are. Lord, we ask that you help us. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong katotohanan. Renew our minds, Lord. Palitan mo yung lumang pag-iisip namin, yung mga takot, yung mga kasinungalingan, at yung pride. At palitan mo ito ng iyong katotohanan, kapayapaan, at wisdom na nanggagaling sa inyo. Lord, also teach us to live daily, living sacrifice, choosing obedience when it's hard, choosing faith, and choosing you even when it costs us something. We ask that you continue to work what you have started in our lives. Lead us, Lord, from same me to new me day by day. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So in response to God's message for us today, we come together as a family to break bread and remember what the Lord has done for us. The Apostle Paul reminded us in 1 Corinthians 11, verses 23 to 26, it said there, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after the supper, he took the cup, saying, 'This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you drink this cup and eat this bread, you proclaim the Lord's death until he comes.'" This is the moment where we come before our God with humility. The bread and the juice that doesn't have the power to save us, but they continue help us to remind what God has done for us. Communion is an act of worship where we look back at the cross. We do this to remember what Jesus has done on the cross, to remember the body which is broken for us and the blood
that was shed for the forgiveness of our sins. Let us take this moment to confess our sins before our God. Let's just pause for a moment and continue to offer and ask for forgiveness for the things that we have sinned. Let us pray. Lord, we come before you asking for forgiveness. Thank you for your body that is broken for us and your blood that was shed to our sins. Lord, we remember you today that we are saved not because of our works, but because of your goodness and your sacrifice on the cross. Thank you for your love that never fails and even your grace. So as we take these communion elements, Lord, continue to cleanse our hearts, make us humble, and make us aware of your presence. Help us to live in such a way that honors you every day. In Jesus' name we pray. Amen. So the ushers of the church is standing in front of us. If you wish to partake the communion elements, we invite you to form 2 lines in the middle and partake of the said elements. You may now begin.
Ayan. New Year, same you. Sabi nga ng ating series, New Year, same you. Starting Tuesday, ayun, no Coke, 5 days. No coffee for 5 days, just water. Imagine yun, nabasa ko sa Facebook. Pinost niya. Now, as Filipinos, bilang mga Pilipino, gusto kasi natin outing Di ba? Gusto natin outing, gusto natin mga family project. We want something to be done. Di ba, pagdating sa outing, sino sa inyo nung last holiday season nag-outing? Taas kamay. Wala. Di ba? Sad reality, di ba? Ako nag-outing ako Di ba? Pag tayo nag-outing, o kaya may project yung pamilya, may gastusin, di ba hindi naman natin sinasabing, kailangan ba? O required ba yan sa isang family member? But rather, we ask the question, may maiaambag ba ako? Ganun tayo pagdating sa gastusin di ba? Yung sinasabi natin, kahit ako nasa gas, ako nasa ulam. Because we know that it's family. Ibig sabihin, we don't give out of pressure, but we give out of love. And that's exactly how God moves throughout the whole Bible. Every time God called His people to give, every time God called His people to build something from the tabernacle to the temple, He did not force anyone. No pressure, no manipulation, no guilt trip. God simply invited. Yun yung keyword doon. God simply invited. The Bible says in Exodus chapter 31, verse 35 verse 21, it says there, everyone whose heart was stirred and whose spirit was willing gave generously. Yun yung passage of scripture. Take note not everyone gave. Not everyone gave according sa passage of scripture, but it said there, but everyone whose heart was moved responded. Yun yung keyword doon Everybody whose heart was stirred by God responded. Church, this is the same invitation that we have today. That as we give our tithes, our offering, what we have set aside from the Lord, not out of manipulation, that it is not about the amounts, and this is not definitely checking kung mas malaki ba yung binigay ng katabi natin kaysa sa atin. This is about the heart. And as we look upon the new year, a new season, new opportunities, new grace, let's be honest. Diba, real change doesn't come from hype. Grabe, ang ganda nung sinabi ni Pastor Mike, kaya magbibigay ako. Grabe, tinulak ako ng katabi ko, kaya magbibigay ako. But real change comes from consistency. That as we start this new year, God is not looking for perfect people, not looking for people who makes big promises na ito yung bibigay ko next month, ito yung bibigay ko this year. But He's looking for willing hearts. Hearts that are willing to keep showing up. Not when they feel like it. Like magbibigay lang pag feel ko na magbigay. But who are consistent in their giving. Now if this church, OBCM, diba, this family, this church has been a family for you. If this church has been praying for you, especially when life has been messy, when you started to doubt yourself, then this is your moment to say, Lord, count me in. Kung ano mang ginagawa ng simbahan, count me in. Not because I have to, take note, but because you want to. Because you are a part of the family, and that is what you want. Church, God never forces His people, but rather He invites them. And today, as a family, we respond all together. We don't give out of pressure. We give with faith, with joy, and with a heart that is ready for change. Let us pray. Heavenly Father, thank you for inviting us, not forcing us to be part of what you are doing through OBCM. Thank you for trusting us with your work and your people. Today, we ask that you steer our hearts, not with guilt, not with pressure, but with love for you and compassion for others. We offer what we have with gratitude and faith, believing that you can multiply it to reach other lives, to restore more families, and to advance your kingdom. Today, O Lord Father, with the person
willing to offer their tithes and offering with the person holding their blessing. I pronounce blessing, O Lord Father, to the giver. Bless their household, bless every family member, bless the works of their hands, and let generosity reflect our trust in you. May everything we bring to you give glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give. Good morning po everyone! Happy 2026 po, One Beat! So here's some announcements lang po for our activities this week. First up, we are inviting each one of you to join our midweek prayer gathering every Wednesday, 5:30 po, here at the center. We are having fun, powerful prayer and worship time, great fellowship, and great food. So we are praying that we will see you this Wednesday. And for anyone po who needs prayers, we are here for you as well. Prayer forms are at the reception, or just approach any of our leaders and it will be our joy to pray for you. Next, for our harvest groups naman po, mga mommies, we invite all of you sa Zoom Bahay also this Saturday at 11 a.m. here po at the center. Ask Mama Lisa na lang po for any details. And then the mommies also have their Zoom Bahay every Friday po at 8:30 p.m. Join us also every Tuesday, 5:30 p.m. here po at the center. See Coach Kevin or P. Maya to join in. And then, para sa mga men po, always make sure to check your GCs for the next Bonfire Fellowship and connect with P. Maya for any questions. Be involved. You can be part of what God is doing by praying, joining us every Wednesday, supporting our harvest groups po, and showing up, calling all who wants to be a volunteer. We are looking for volunteers po, so approach any of our leaders if God has placed that desire in your heart. Stay connected. Don't miss out. Follow One Beat Christian Ministries online po, YouTube for our Sunday service recordings, Facebook for our devotions and updates, Spotify for our audio messages. Subscribe, follow, and let's spread the word everywhere. Beyond Sundays, beyond church building, we beat for Jesus everywhere, every day. Have a blessed week po, everyone. Thank you po. Okay, let's all stand as we pray for one another. Be a blessing sa bawat isa through prayer. Magkakasama, 4 or 5 people to pray with. I hope na bago yung kasama nyong magdadasal din. So before we pray for one another, let's all declare 1 Peter 2:9 sa bawat isa. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Let's pray for one another. Pagpalain, kalingain, lumiwanag sa'yo, biyaya niya'y sapat, kapayapaan at paglingap sa Diyos na tagpuan. Amen.
Let's raise our hands towards heaven as we end this service in a word of prayer. Father, we thank you for this time. Truly a great reminder for us to continue to start this year right. Panginoon, salamat sa pag-remind to may we continue to choose to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to you each and every day. May we also continue to not conform to the patterns of this world and continue to transform us in our life. Father, continue also to guide us along the way of our journey in knowing you more and more each day. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. See you next Sunday.